Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang isa lamang nga pong average team ngayon, ang Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang desidido na nga po ang Los Angeles Lakers na makabuo ngayon ng bagong super team. Naipanalo nga po mga katrops ng Minnesota Timberwolves ang kanilang huling dalawang game laban sa Dallas Mavericks at Denver Nuggets na siyang rason bakit nakaangat na nga po ulit sila sa ikapitong pwesto sa standings ng Western Conference sa record na 24 wins at 21 losses. Pero sa kabila nga po ng impressive nila na mga pagkapanalo ay marami pa rin nga pong mga analyst ang kasalukuyang nagdududa ngayon sa kanilang kupunan. Ayon nga po sa mga ito, isa pa rin nga pong ganap na average team ang lineup ngayon ng Minnesota Timberwolves simula nang tanggalin nila dito si Karl Anthony Towns. Yes, simula nga po sa pagiging championship contender na nakapasok sa West Finals last year, ay isa na lamang nga po silang ordinaryong team na inaasahang makikipagsapalaran kung makakapasok sila sa play-in tournament at maging sa playoffs. Kung last season nga po mga katrops ay komportable silang nakaupo sa itaas ng standings, ibang-iba na nga pang nangyari sa kanila ngayon dahil hirap na nga po sila na manalo kahit hindi naman ganong kalakasang kupunan ang kanilang mga nakakabangga. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang desidido na nga po ang Los Angeles Lakers na makabuo ngayon ng bagong super team. Pagkatapos nga po mga katrops ng impressive win ng Lakers kontra sa Golden State Warriors, ay dediretso naman nga po sila sa lugar ng Charlotte para kalabanin ang kupunan ng Hornets bukas ng umaga. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo na nga po ng Lakers na nakalista na nga po dito bilang probable sina Anthony Davis at LeBron James. Nakalista rin naman nga po dito bilang questionable ang kanilang mga manlalaro na sina Rui Hachimura at Gabe Vincent. Habang out naman nga po dito sina Jalen Hood-Schifino at Christian Wood dahil sa injury, at si Bronny James Jr. na kasalukuyang naglalaro ngayon sa South Bay Lakers. Pero bagamat man nga po nakataon ng Lakers sa kanilang mga road games ngayon ay hindi rin naman nga po nila nakakalimutan ang paggawa ng trade. In fact, ayon nga po sa inalabas pa lang na balita ng sikat na NBA insider na si Shams Charania ng The Athletic, nagbigay na nga po si Rob Pelinka ng multiple trade offers sa Utah Jazz para lamang makuha nila dito si Walker Kessler sa lalong madaling panahon. Yes, ganyan na nga po kadesidido ang front office ng Lakers para lamang may sa katuparan ang kahilingan ng kanilang superstar. Malaki nga po ang kanilang paniniwala na kapag nakuha nila si Kessler sa trade deadline, ay sigurado nga po na mapapalakas nitong lalo ang kanilang lineup sa pag-average pa lang nga po niya ng 11.3 points at 11.4 rebounds per game sa kanyang napakataas na 73% shooting sa field goal. Meron rin naman nga po itong athleticism, mabilis pa itong gumalaw sa loob ng court, at meron pa siyang shot blocking ability. Kaya sigurado nga po na magiging super team ang kanilang lineup kapag nakuha nila si Walker Kessler. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.